Drink responsibly. Ang susunod na programa ay isang Black Time program. Anumang opinyong ipapahayag ng mga host, guest, call-in listeners, texters sa programang ito ay hindi kumakatawan sa pangkalahatang pananaw ng pamunuan ng istasyon ng DWBW 92.1, Radyo TV Baler o mga kasapi nito. Ang lahat ng impormasyon, mga produkto at mga serbisyong gamit sa programa ito ay para sa pansariling gamit ng Black Timer lamang. Hinihikayat ang mga tagapakinig na gamitin ang kanilang sariling batayan at bukas na isipan upang lumikha ng sariling konklusyon sa anumang matatanggap na impormasyon mula sa programa. Inihahandog ng Department of the Interior and Local Government Aurora sa pamamagitan ng Local Government Resource Center. Usapang DILG, gabay sa pamamahalang lokal. 30 minutong programa na magbabahagi ng kaalaman, serbisyong publiko, pamamahalang lokal at isyong may kaugnayan sa tapat na paglilingkod sa mamamayan. Usapang DILG, gabay sa pamamahalang lokal. Magandang umaga mga kabarangay. Happy holiday po. Ayan, napakaswerte natin, Sir Ni. Napakaswerte natin, dahil holiday po today. Nakikinig kayo ngayon sa programang Madaming Matututunan, lalo na sa lokal na pamamahala. Handog ng DILG Aurora, kasama syempre ang RTV Baler 92.1 FM. Ito ang Usapang DILG, gabay sa pamamahalang lokal, ikaw at ako, makalokal tayo. Ako po ang inyong host for today, ang nag-iisang madam ng DILG Aurora. Wala pong magagawa si Sir Ney. Madam po talaga ang aking pangalan. So I am LGO05, Madam Cassie N. Buenaventura, ang kasama ninyo sa 30 minutes na talakayan. Binabati ko po ang lahat ng magigiting na mga lokal na official ng probinsya, ng munisipyo at syempre ang mga barangays, sa mga nanay at mga tatay na pahinga ulit ngayon dahil holiday. Napakasarap po nakasama po natin ang ating mga anak. Wala po muna magmo-module ngayon So po ang ating masarap na agahan? Nakalimutan ko pare PD batiin ito nung Valentine. So shout out po sa aking pinakamamahal na si Zeki na nanonood sa Maynila, kasama ng aking mga kapatid na sila Charles and Nicole. So magandang umaga sa inyong lahat. Bago ang lahat, syempre para mas lalo tayong ganahan, ipakikilala ko muna ang aking kasama. Hindi na po siya single. For today's episode, walang iba kundi ang aming masipag at very supportive na Provincial Director, Sir Ener P. Cambronero Sese. Sir? And good morning, Maring Cassie at sis. At isang mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa Usapang DILG, gabay sa pamamahalang lokal, ikaw at ako makalokal tayo. Magandang umaga din sa pamunuan ng RTV Baler sa pangunguna ni Sir Metz Espinosa at Ma'am Dayan Morada na siyang katuwang natin sa pagsasahimpawid nitong programang ito. Sa ating cluster head, ang mas gwapong kapatid ni Sir Metz, Sir Ariel Espinosa, PM Joyce Bautista at sa lahat ng kasama natin sa Provincial Office, at sa 8 MLGOs ng lalawigan ng Aurora. Maraming salamat po, PD, pero baka magtampo niyan sa'yo si Sir Metz kasi sinabi mo mas gwapo si Sir Ariel. So, Sir Ariel, thank you. And maraming salamat po, PD. Ang episode natin ngayon ay napakaganda, mga kabarangay. Kung yung mga nakaraan na episode natin ay usapang anti-illegal drugs, usapang business law, or accomplishment ng DILG, ngayon naman ay iba nating mga barangay ay expert na dito. At syempre, tuloy-tuloy ang paglinang ng kakayahan, tuloy-tuloy ang learning. At syempre, ang iba ay mas gusto pa or naghahangad pa ng mas malinang pa ang kanilang mga kakayahan. Ito po ay serye ng tungkol sa katarungang pambarangay or barangay justice. So yan, babatiin po natin ang lahat ng mga lupong tagapamayapa na nakikinig sa atin ngayon sa 151 barangays po ng buong probinsya po ng Aurora. Magandang umaga po sa inyo. PD, nung wala pa ako sa DILG, lagi kong naririnig, pag may mga sigalot or problema, ang sasabihin, ipapabarangay kita or
Oy, ikaw ngayon chismosa ka, sa barangay tayo magkita. Ganyan lagi ang naririnig ko, no? Or magharap na lang tayo sa barangay. So, hindi po pala ito chismis lang. Totoo po palang may barangay justice system. Hindi lang ito pupunta ng korte, or sa tingin natin, kasi pag sinabing korte, pang mayaman yan, o may pang bayad sa attorney. Yun pala, yung sigalot ay pwede pala siyang maayos pagdating sa barangay justice system or katarungang pambarangay. So, PD, ano po ba ang KP or katarungang pambarangay? Yan. So, tama yan, Mare. Ano? Karamihan sa ating mga kabayan ay di alam ang katarungang pambarangay. Di nila alam na ang pag-aayos ng sigalot sa barangay ay may sinusundang proseso. Minsan, akala nila dahil sila yung mga nahalal, yung mga punong barangay natin, ay kailangan doon muna ipadaan. Pero hindi nila alam, meron pala itong sinusunod na proseso at batas. Ang katarungang pambarangay ay isang alternatibong paraan ng pag-aayos ng mga sigalot at alitan ng mga mamamayan sa barangay na may layuning magkaloob ng mabilis at makatarungang aksyon at desisyon. No? Nakakatulong ito upang ma-decongest, no? Mabawasan yung ating mga kaso sa ating mga hukuman at magawan ng solusyon ng mga alitan sa barangay level pa lamang. No? Ang katarungang pambarangay kasi ay nagsimula sa pagkakapasa ng noon pa, no? 1978 pa, sa pagkakapasa ng Presidential Decree 1508, no, noong June 11, 1978. So, it is a decree establishing a system of amicably settling disputes at the barangay level. Sa ilalim ng presidential decree na ito, nabuo ang tinatawag nating lupong tagapamayapa. Ang presidential decree na ito noong 1991 ay napalitan ng LG Code o ng Local Government Code of 1991, no, yung RA 7160. So yun po, napakatagal na po pala. Kung ang pagbabasehan natin yung ay una ay 45 years na siya. And ngayon nga, yung 1991 yung sinusundan na natin. PD, yun nga, nabanggit mo na ma-decongest. Ano pa yung ibang layunin nito or purpose ng katarungang pambarangay? Ayan. So, bukod nga dun sa layunin na ma-decongest yung ating mga hukuman ng mga kaso, no? Mayroong 4 na pangunahing layunin ang katarungang pambarangay. Una, magkaroon ng mabilis na pagbabahagi ng katarungan, no, sa barangay level pa lamang, maiwasan ang basta-basta pagsasampa ng mga kaso sa hukuman, mabawasan ang pagsisikip ng mga tala ng hukuman at sa ganoon ay mapataas ang kalidad ng hustisyang ibinibigay ng mga hukuman. Kasi kung masyadong congested yung ating hukuman, maaring ang oras ng ating mga judges, no, ay masyadong makuha, no, lalo na kung maliliit na kaso lamang. At pangapat, mapanatili at kilalanin ang pinagtibay na ng panahon na tradisyon ng pagsasaayos ng di pagkakasundo sa isang mapayapa at makabuluhang paraan. Ayan, napakaraming ang dami pala niyang purpose, Dapat talaga, napakabigat ng responsibilidad po ng barangay, At dapat po, alam pala nila kung ano yung tungkulin nila, doon magsisimula yun. Kasi kung hindi nila alam ang tungkulin nila, ay posible, mas mag-away pa yung mga nasa barangay at hindi natin mapanatili ang mapayapang pamayanan. Bago po natin i-discuss kung ano ang tungkulin, binabati ko po ng good morning din si Ma'am Annabel Castillo kasama. Ano po ito? Kasiguran po ito. Isa po sa pinakamasipag na sekretarya. Good morning po, Ma'am. Siyempre sa Ate Marian Faraon, sa Ate Mai. Good morning po, PD Ni and Madam. Good morning po mga kabarangay. Ayan. And DALJ Aurora, si Kenny, Engineer Kenny. Good morning po, PD and Madam Cassie. Good morning po sa lahat ng nakikinig sa live. So, bago po ang lahat na mai-discuss natin ang tungkulin nila, ay syempre, ang pinakasikat na tanong ko, Gcash mo. So, ang tanong po natin ngayon ay, sino po ang Lupon Chair? So, i-text nyo lang po yan sa 0908-492-7198. Hindi man po milyon ng aming papremyo. Ay, makakapag-add to cart naman po kayo ng kaunting bagay po. So, sino po ang Lupon Chair? I-text lang po natin sa 0908-492-7198. Sa tanong ko, Gcash mo. So, sir, anong tungkulin nila? Ang pangunahing tungkulin, no, ng katarungang pambarangay, lalo na ang ating mga administrator nito, ang mga opisyal ng barangay, no, ay hindi ang magdesisyon o magpataw ng solusyon sa problema, no, ng magkabilang panig o nag-aalitang partido, no. O kaya naman ay magbigay ng kaparusahan, no, at i-determine kung sino yung nagkasala.
ang kanilang tungkulin kung hindi ang magsilbing tagapamagitan o mediator at tagapagkasundo, conciliator ng mga nag-aaway na partido. Bagamat sa ilang pagkakataon may pagbibigay ng desisyon sa ilalim ng katarungang pambarangay kung ito ay napagdesisyonan ng magkabilang partido, no? Ang pangunahing layunin nito ay matulungan ang mga partidong may di pagkakasundo na mapag-usapan ng kanilang problema at makahanap ng makatarungang kalutasan na tanggap nilang pareho. Tanggap ng magkabilang panig. Ang mga mapagkakasunduan dito sa ilalim ng KP ay binding o may force of law, no? Ibig sabihin pwedeng i-implement. Ayan po, so didiinan lang natin may mga chances na si kapitan ang magdedesisyon, pero pagdating sa pinakauna ay hayaan nila na yung dalawang partido ang mag-decide kung paano sila magkakasundo. Okay? So ngayon po wala pang namang nag-text wala pa bang nag-text? Wala pa naman. So yan po ang ating pong katanungan paano nabubuo ang lupong tagapamayap? Ayan. So una linawin ko muna, may chances na si punong barangay ang mag-decide if yan ay napagkasunduan ng magkabilang partido. So, ang lupong tagapamayapa ay nabubuo, sabi ko nga kanina, Presidential Decree 1508 at yan ay na-revise ng RA 7160. Ayon ito sa Section 399 at 400 o ng Local Government Code of RA o RA 7160, no? Ang barangay ay magkakaroon ng lupong tagapamayapa na bubuin ng punong barangay bilang tagapangulo at hindi kukulangin sa 10 o hindi hihigit sa 20 na magsisilbi na bilang miyembro ng lupon. Dito pipiliin po yung tinatawag nating pangkat tagapagkasundo, no? Ito ay ang lupong tagapamayapa ay iginagayak ng punong barangay sa loob ng 15 days, no? Mula nung siya ay maupo bilang punong barangay. So upon assumption, kailangan mabuo na ni punong barangay. Ibububuin na pala ni punong barangay ang miyembro ng lupong tagapamayapa. Ang mga pangalan ng mga napiling miyembro ng lupon ay ipapaskil, no, sa mga hayag na lugar, sa conspicuous places, hindi suspicious places, no, sa loob ng 21 days o 21 araw. Ayan, hindi po ipapaskil sa likod ng pintuan. Kasi pag sinarado na yung pintuan, hindi na nila makikita. Okay po. PD, curious lang ako. Kunyari, abogado ba? Pwede bang maging miyembro ng lupong tagapamayapa or mga sundalo? So, ilatag nga po natin kung lahat po ba ay pwedeng maging lupong tagapamayapa. And kung yun man po ang sagot, anong mga katangian or qualification upang mapili? Baka po sa mga nakikinig natin ngayon ay gusto nilang maging parte ng magandang grupo na ito or itong lupong tagapamayapa. Ayan, actually, meron tayong sinusunod na qualification. Sa lahat naman ng bagay, kapag tayo ay naghahanap ng mga magiging miyembro ng ating organisasyon o kaya naman magiging opisyal ng ating bayan, kailangan meron kang qualification. Ganon din sa pagpili ng lupon tagapamayapa, no? Meron tayong mga sinusundang qualification. Una, siyempre, dapat actual na residente o kaya naman ay nagtatrabaho sa barangay. No, hindi pwede yung hindi alam kung ano ang nangyayari sa barangay na 'yon, no? Of legal age, ibig sabihin nasa tamang edad, no? At kilala na may taglay na mga katangian, akma bilang isang lupon tagapamayapa. So ano itong mga katangian na 'to, no? Sino mang tao na nagtataglay ng integridad, katapatan, no? Integrity. Ano bang ibig sabihin ng integrity? Yung kahit walang nakakakita, ginagawa mo yung tama. Tama. O, ayan. So walang kinikilingan. May neutrality, impartiality. Ibig sabihin, kahit na kamag-anak o minsan ay kakilala, hindi niya ito kakatigan. No? May malayang kaisipan, independence of mind, hindi na susway or hindi na napipilit ni inuman. No? Hindi siya, kumbaga, wala siyang, wala siyang kinikilingat at hindi siya napipilit sa kanyang pagdedesisyon. Makatarungan at kilala sa pagiging matapat at malinis. Hindi nasusuhulan, no? Hindi nasusuhulan kasi minsan baka yan ay civil case, maaaring suhulan na lang nung isang partido. Fairness, no? Kailangan ano ba sa Tagalog ang fairness? Pantay. Pantay ang pagtingin, no? Patience. May pagtsatsaga kasi minsan kapag nag-aaway yung magkabilang grupo, nagsisigawan, baka mawalan ka ng pasensya at
pareho mong masapok, no? Kasama ka na din. Makisama ka na sa rambulan. Kailangan may pasensya siya. Resourcefulness, lalo na sa pag-iisip ng mga estratehiya kung paano mare-resolve. Siguro sa mga susunod nating mga serya ng KP na ito, ng Usapang DILG, mapag-uusapan natin ano ba yung mga pwedeng estratehiya para maka-reach ng amicable settlement. Again, may katangian din siyang open-mindedness and flexibility. Flexibility hindi ng katawan, kundi ng kanyang pag-iisip. PD, grabe naman pala yung listahan ng pagiging lupon. Parang dinaig yung right person. So, sobrang dami yan. Hindi pala talaga basta-basta. Yun yung gusto kong sabihin or i-emphasize. So, sa lahat po ng mga lupon na nandyan ay deserve nyo po kung ano man po yung role na meron kayo. And deserve po kayo ng barangay. So, yan po, bago po ang lahat ay baka magtampo ang ating mga viewers, PD. So, babatiin ko lang po si Ma'am Melanie Gampol Briones from Dilasag. O, kung kanina may kasiguran, ngayon ay may Dilasag. May Sabali naman ngayon. So, sa pangunguna ni Cap Reynante Mapindan, Ann Angara. Good morning po sa inyo. Then, si Ma'am Joni, ating MLGO sa DILG Dingalan. Salamat po sa pakikinig na kahit nandyan kayo sa Dingalan ay naaabot pala namin kayo dyan. Then, Batch 55 daw, and good morning po si Gerald, Sir Nay, and Madam, pa-shoutout naman po. So yan, galingan nyo dyan. And si Ma'am Cecilia Rubio, good morning PD Nay and Madam ka sa lahat ng mga miyembro ng Lupong Tagapamayapa sa 13 barangays ng Baler. Okay, dapat marinig to ng mga existing or ngayon na mga Lupong Tagapamayapa. May chance ba na matanggal ang isang lupon or ano naman yung mga chances or disqualification na yun? Okay. So, kung meron tayong qualification, definitely meron tayong disqualification. No? Ito yung mga sumusunod. No? Una, syempre, sabi natin kanina, of legal age dapat. So, below 18 years of age, hindi pwedeng maging lupon tagapamayapa. No? Convicted of crime, no? Carrying with penalties of perpetual or temporary disqualification from holding office. So, kung meron siyang ganong kaparusahan, no? Hindi po siya pwedeng maging lupong tagapamayapa. Elected government official, hindi pwede kasi meron na silang ibang mandato. Member of armed forces who is in the active service. Yan, hindi po sila pwedeng. Yan lamang ay ilan sa mga dahilan kung bakit di pwedeng mag-qualify ang isang mamamayan bilang lupon member. So, ang retiradong nasa armed forces, pwede na? Pwede na. Okay. Ayan. So, going back sa ating mga pinag-uusapan kanina, PD, na-constitute na, nabuo na. Napili na yung mga karapat-dapat na lupon. So, based sa qualification. And ang tanong naman ngayon ay, ano yung mga kaso na hindi tinatanggap sa barangay? Una, mahalaga na ma-determine muna natin tama ba ang venue at jurisdiction na ng kinakaharap na kaso ng mga nagre-reklamo respondent, no? So, sige. Sige. PD, pangalanan natin na ang nagrereklamo na si Kidlat. Ang nagrereklamo si Kidlat. At ang respondent ay si Apoy. Halimbawa yan. Kung halimbawa, ang kaso ay sakop ng KP, no? Generally naman, halos lahat ng civil case and criminal case ay sakop ng KP, lalo na yung mga may pagkaparusang mababa sa 1 taon o kaya may fine na mas mababa sa 5,000. Tatanggapin lamang ito ng barangay kung una, residente ang nagrereklamo na si Kidlat, residente ng barangay, at ang respondent na si Apoy ay residente din ng nasabing barangay. At kung hindi naman, sa parehas na munisipyo or magkalapit na barangay sa magkaibang munisipyo. Ulitin ko, kapag si Kidlat at si Apoy ay pareho ang barangay, no? So, for example, Barangay Buhangin. Yan, pareho silang nasa barangay Buhangin. Pwedeng tanggapin ni barangay ang kaso. Lalo na kung sakop nito ang kaso kanilang kinakaharap. Kung hindi naman magkapareho ng barangay, at least nasa isang munisipyo. Okay? Kung naman magkaiba ang munisipyo, maaari pa rin tanggapin kung ang mga barangay nila ay magkalapit o magkatabi, contiguous. So, pangalawa, kaya kailangan nating ma-determine muna ang venue. Ang venue ng isang kaso ay ang lugar o barangay kung saan dapat itong dalhin para sa pagkakasundo sa ilalim ng katarungan pambarangay, no? Madaling malaman ng venue kung ang mga magkalabang partido ay sa isang barangay lamang. Siyempre, doon na sila, ang barangay na yon ang kanilang magiging venue. So halimbawa nga, kanina nabanggit natin yung barangay
ay magkaiba yung kanilang barangay and then nasa isang munisipyo, pipili naman ang kung saan naman yung respondent, no? Kung saan naman yung respondent, doon naman magiging venue ng ating pagdinig. So yan. Yan, nakita natin Sir Ney, kung ano yung mga dapat tanggapin. So Yan. ano pa po yung pangatlo? Kung ang mga partido naman ay naninirahan sa magkaibang barangay nga, so pero sa isang munisipyo, ang nabanggit natin kanina, no, ang kaso ay sasampa sa barangay kung saan naninirahan ang inirereklamo o respondent o alinman sa mga inirereklamo. Kasi kung minsan marami, no, halimbawa, Rambol yan, no, Rambol. Tapos marami ang iyong mga inirereklamo. Kung maraming inirereklamo at nakatira sila sa isang iba't ibang barangay, ang nagrereklamo o complainant ay pipili kung alin sa mga barangay na tirahan ng mga nirereklamo ang pagdadalhan ng kaso. Okay. Kung naman ang mga nireklam taga San Luis, taga Dilasag, taga Dingalan. Ayan, hindi sila magkapalapit na Oo, yes, sir. yung mga barangay nila definitely hindi magkalapit. So hindi yan tatanggapin ng katarungan pambarangay. Ayan. So dapat pala ang pagsuri ng mga nasa lupon ay kung tama ang jurisdiction at venue, yun muna ang titingnan. At kung saan mga nakatira. PD, tao yung pinag-usapan natin kanina. Paano pag-usapang lupa? Ayan. So nabanggit ko nga kanina, generally kapag usapang civil o criminal, lalo na kung pasok dun sa KP, no, pinag-uusapan yan sa katarungan pambarangay. Sa usaping lupa, kailangang nagkasundo ang magkalabang partido na isa sa ilalim sa KP ang kanilang usapin, no? At again, kailangan masatisfy muna nila yung mga nabanggit natin kanina tungkol sa venue, no? Ang hidwaan tungkol sa real property ay dadalhin sa barangay kung saan matatagpuan ang nasabing ari-arian. Kung halimbawa, kung yung ari-arian ay nasa Buhangin, doon ang venue ng ating pagdinig. Kung halimbawa, ang lupa ay sakop ng 2 o higit pang barangay, kung saan naman ang pinakamalaking parte ng lupa, doon didinggin ang usapin. Ayan, yan yung mga dapat pong konsepto o na dapat tingnan, mga fact na dapat tingnan pagdating sa KP, pagdating sa lupa. Paano naman po PD pag-usapang minor or incompetent, like 12 years old na bata, inireklamo na nagnakaw ng isang gamit sa kapitbahay or nanakit ng tao? Ayan. So, kagaya din ng iba, kailangan kapag minor, samahan siya ng kanyang parent or legal guardian o kaya next of kin. Tapos, maaari siyang sumailalim sa sinatawag nating diversion program at katuwang naman ng barangay dyan, ang local social welfare and development officer, no, local social welfare and development officer. Pero sa ibang topic na natin yan pa madidiscuss siguro, sa KP muna tayo, hindi kasi masyadong sakop ng KP yan eh. Ang dami ko pong napakarami kong gustong tanungin kasi napaka-interesting ng topic natin na to. Pero ito po ay serye po. So ibig sabihin, may kasunod pa to. Kaya tune in lang po. So binabati ko po ulit ang ating 151 Barangay Lupon. Isa pong yan nga po, inulit ko ulit na isang karangalan talaga pala ang maging isang lupon. PD, paano naman po kung ang isang cooperative or organization or school or negosyo nirereklamo ang isang tao, hindi nagbayad sa lending, ganyan? Ayan. May mga experience ako noon, no, nung nasa Tarlac pa ako. Yung mga nakamotor na nagpapalending, ayan, pupunta sa barangay, irereklamo ang isang residente ng barangay na hindi daw siya nagbabayad ng kanyang utang sa lending institution. So, hindi po yan sakop ng KP dahil kapag ang isa sa sangkot sa usapin ay juridical person or corporation, meaning hindi tao, no? Yun ang kanyang nire-represent ay ang lending company. Exempted po yan sa katarungan pambarangay. So yan, i-summarize lang po natin pasok sa KP kung number 1, kapwa residente sa parehas na barangay at kung di man ay parehas na barangay sa iisang munisipyo, hindi minor de edad, hindi organisasyon or juridical na personalidad. So, discuss na natin kung ano yung pagdating sa venue and kung ano yung dapat tanggapin at hindi tanggapin. Ano naman yung mga example na kaso na sakop ng KP? Masyadong marami para banggitin, Mare eh. So, sasabihin ko ulit, generally, lahat ng usaping sibil o kriminal na may kaparusang pagkakakulong na hindi lalampas sa 1 taon,
at kabayaran na hindi lalapas sa 5,000 piso kung saan ang mga partido at residente ay residente ng parehong LGU o magkalapit na barangay na magkaibang LGU ay subject ng amicable settlement. So, yun. So, yun na. Okay, PD, nagsimula tayo sa pag-determine ng venue at jurisdiction. Tama po ba na walang pwedeng dumiretso sa korte kung sakop ito ng KP? Tama yan. Lahat ay subject ng KP maliban dun sa mga under nung ating nabanggit na qualification ng kaso, no, maliban na lang sa kasong maaaring mapaso ang pagsasampa sa korte dahil sa statute of limitations, so yung tinatawag nating prescripted period. Kung halimbawa sa tingin ng complainant ay hindi naaabot dahil meron nga tayo sinusunod na period sa katarungan pambarangay which is 45 days. Kung halimbawa magagahol siya ng panahon sa pagsasampa ng kaso sa korte, kung halimbawa man na hindi sila magkaroon ng pagkakasundo sa lupon tagapamayapa, ay maaari na niyang itong idiretso sa pagsasampa ng kaso sa korte. Alam mo, PD, naisip ko tuloy, ito pong usapang DILG ay hindi para mag-encourage sa inyo na mag-file kayo ng KP. Pero dalawa po ang nakita kong senaryo. Bakit maganda itong pinag-uusapan natin? Una, alam ng lupon kung ano ang jurisdiction at venue at saan sila, hanggang saan sila. Pangalawa, alam ng nasa community ngayon kung ano yung magiging proseso at ano yung mga kaso na pwede pala nilang idulog sa barangay. So, PD, ano ang iba't ibang settlement sa KP or katarungan pambarangay? So, mula sa panahon ng pag-report ng kaso, no, o kaya pagdulog ng complainant at pagbayad ng karampatang filing fee, kasi may filing fee yan, kung lalo na kung may ordinansa yung ating barangay, no, tungkol sa filing fee. Sa loob ng 3 araw, so ang operative word doon ay within 3 days, ay mag-i-issue si punong barangay ng notice of hearing sa complainant at summon o subpoena naman sa respondent. So, ang parehong partido, magkabilang partido, ay dadalo sa opisina ni PDB upang pag-usapan ang reklamo, no. Ang tawag dito ay mediation na pangungunahan again ni punong barangay at tatayong sekretary naman si barangay secretary. Ito ay tatakbo sa loob ng 15 araw kung saan susubukang maayos ni punong barangay ang di pagkakaunawaan at na magkabilang panig, no. Susubukan nilang maayos ang di nila pagkakaunawaan sa mapayapang paraan. So, mahalagang tandaan na hindi hukom si PB. Ulitin natin, kagaya ng nabanggit natin kanina, hindi po hukom si PB, si punong barangay, sa ilalim, na bilang hukom na aalamin kung sino ang nagkasala at magpapataw ng parusa o magbibigay ng kapasyahan. Hindi po ganon. Si punong barangay po ay mamamagitan lamang at ang dalawang partido ang bubuo ng kanilang kasunduan upang maresolba ang kanilang di pagkakaunawaan. Okay. Halimbawa ay walang napagkasunduan sa mediation process. Mediation process po yung dinidiscuss kanina ni PD. Pwede na ba itong dalhin sa korte? Kunyari, wala silang pagkasunduan pa. So, halimbawa nga, malapit nang matapos yung 15 days, so 2 days na lang, wala pang pagkakasundo. Tapos, yun nga, hindi sila nagkakasundo. Hindi pa pwedeng magsampa ng kaso sa korte, no, ang magkalabang partido. Sila ay kailangang dumaan pa rin sa conciliation. No, okay. So, from mediation, pupunta tayo sa conciliation. So, 15 days mula sa huling pagpupulong ng mediation ay bubuo ng pangkat tagapagkasundo. Sino yung bunubuo ng pangkat tagapagkasundo? Nakakabulol, no? Pangkat tagapagkasundo. Pipili ang mga partido, yung magkabilang partido, magkalabang partido, ng 3 mula sa mga miyembro ng lupon tagapamayapa. Okay. Ilan yung lupon tagapamayapa na nabanggit natin? 10 to 20. 10 to 20, no? Mula dun sa 10 to 20 na lupon tagapamayapa, pipili sila ng 3 na maaring silang dalawa magpumili at kapag halimbawa hindi sila nagkasundo kung sinong pipiliin nilang 3 magiging miyembro ng pangkat tagapagkasundo, pwedeng gamitin ang palabunutan o draw lots. Okay. No? So, tapos, doon sa 3 na yon, halimbawa napili na ang ating 3 miyembro ng pangkat tagapagkasundo. Among themselves, pipili sila ng pangkat chairman at pangkat secretary. So, yung isa, member. So, may pangkat chairman, may pangkat secretary, at isang member. Kapag nabuo na at napili ang ating pangkat, no, ite-turn over na ni barangay secretary ang kaso kay pangkat secretary. Okay. So, yun nga, ililipat na niya. Ano naman yung kaibahan ng mediation sa conciliation?
Walang pagkakaiba. Ang proseso ng mediation at conciliation ay pareho, no? Maliban lamang sa ang mediation ay pinangungunahan, no, nagpi-preside si punong barangay. At ang conciliation naman si pangkat mula sa mga miyembro ng lupon tagapamayapa. Sa conciliation ay mamamagitan din si pangkat, tagapagkasundo, yung tatlo, upang magkaroon ng agreement o pagkakasundo ang mga contending parties. No, tatakbo din ito sa loob ng 15 days kung saan susubukan nila na maayos ang kanilang alitan. At again, kung halimbawa matatapos na ang 15 days, wala pa ring nangyayaring pagkakasundo, subalit, no, nakikita ng ating mga pangkat tagapagkasundo na may posibilidad pa na magkasundo ang magkabilang partido, pwede nila itong i-extend for another 15 days, no? So, in total, ilang araw? So 15 days sa mediation, and then 15 days kay conciliation, and then 15 days kay extension, no? 45 days. Okay, so Pero may mga in between pa 'yon, no? napakaganda napakaganda ng usapan natin ngayong PD. Kulang na kulang ang ating oras. Ayan, 9:02 na po, time check, brought to you by 92.1 FM RTV Baler. And last na po, mensahe nyo po sa mga lupon ng ating 151 barangay sa buong probinsya. Ayan. Overtime ba tayo, Mare? Pasensya na po, Thank RTV you, Baler. RTV. Thank you po, RTV Baler, for accommodating us. Lalo na overtime na po tayo. Ayan, Mare. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga barangay officials, lalo na ng mga punong barangays, barangay secretaries at lupon tagapamayapa na patuloy na nagtataguyod ng adikain ng katarungang pambarangay. Asahan po ninyo, ang aming pong kagawaran ay patuloy na maghahatid ng mga kasanayan at kaalaman upang lalo po ninyong magampanan ng buong husay ang inyong mga tungkulin tungo sa sama-sama po nating layunin, adikahin na mapanatili ang katahimikan at pagkakasundo sa ating mga pamayanan. Muli, maraming salamat po sa 151 barangays ng 8 munisipalidad ng lalawigan ng Aurora. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa amin ni PD Iner today. Ako po si Madam, ang iyong host for today, at nakikinig tayo sa Usapang DILG, gabay sa pamamahalang lokal. Ikaw, ako, tayo ay makalokal. So ingat po tayong lahat. Kita-kita po sa ating next episode. God bless us all po. Ito po si Steve Lu ng The Rizal Underground at kayo ay nakikinig sa 92.1 RTV Baler. Dahil dito, ikaw ang bida.